Shabbat Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Yahweh Philippines. At araw po ng Biyernes ngayon. Ngayon din po ang aming ikapitong araw ng linggo at ito ang aming araw ng pamamahinga. And Shalom din po sa mga kapatiran na ibang araw ang inyong pamamahinga. Mga kapatid, tuwing tayo mayroong Shabbat gathering, meron po tayong Torah reading. So nasa pangalawang malakyam mga kapatid ang ating Torah reading today. Nasa pangalawang malakyam chapter 20. And we've been following this message mga kapatid about Hiskiyao, opo, or Haskayao. Dito sa Hallelujah Scripture, Hiskiyao, but basahin natin sa Yehudyat as Haskayao. So Haskayao mga kapatid has been the sovereign of Yehuda. And ngayon merong pangyayari sa kaniyang buhay. Okay? At ano yung nangyari? Meron siyang sakit na pwede na siyang mamatay. Okay? So kung ikaw yung nasa mensahe, nasa kalagayan ni Haska Yao at malaman mo na ikaw ay mamamatay na. Ano kaya mga kapatid ang maramdaman mo? O, di ba? Siguro punong-puno ng takot, abala at ano yung mga worries na mangyayari sa inyo. So mga kapatid, tuklasan natin kung ano yung nangyari. Ah, Totoo ba talaga na namatay siya or na-extend ba or ano kaya mga kapatid? And come to think about it, na ito si Haskayao did what was right in the eyes of Abba Yahuwah. Ano sa palagay mo, ipahintulot ba ni Abba Yahuwah na manaig ang kamatayan at mamatay siya? Tuklasan natin mga kapatid sa ating pagbabasa ngayon. And then, pangalawang tanong is, ah, ano sa palagay ninyo? Mas maganda ba na dapat mas spare ang kanyang buhay sa kamatayan? Or dapat na lang talaga ah, matuloy na siya ay mamatay na? Okay? So, yun ay mga katanungan na nais nating ilagay ninyo sa inyong mga isipan. Kayong mga manunood, makikinig sa Republish. Bilang introduction lang po ito. So, ngayon, sa ating pagpatuloy, we have Sister Lorraine who is going to read to us, mga kapatid, kasi hindi po nakarating si Brother Ron. So we have Sister Lorraine who is going to read our scripture today. So please open to Pangalawang Malakiam chapter 20. Go ahead po, Sister Lorraine. Shabbat Shalom po. Shabbat Shalom. Second Malakiam, chapter 20, verse 1. In those days, Hazkayahu was sick unto death, and Yashayahu the Nabi, son of Amoz, went to him and said to him, Thus said Yahuwah, Put your house in order, for you're going to die and not live. And he turned his face toward the wall and prayed to Yahuwah, saying, I pray to you, O Yahuwah, remember how I have walked before you in truth and with a perfect heart, and have done what was good in your eyes. And Hazkayahu wept bitterly. And it came to be, before Yeshayahu had gone out into the middle court, that the word of Yahuwah came to him, saying, Return and say to Hazkayahu, the leader of my people, Thus said Yahuwah, the Alwayam of Daud, your father, I have heard your prayer, I have seen your tears. See, I am going to heal you. On the third day, go up to the house of Yahuwah. And I shall add to your days 15 years, and deliver you and this city from the hand of the sovereign of Ashur, and shall defend the city for my own sake, and for the sake of Daud my servant. And Yeshayahu said, Take a cake of figs, and they took and laid it on the boil, and he recovered.
And Hezekiah said to Yeshayahu, what is the sign that Yahuwah heals me, and that I shall go up to the house of Yahuwah the third day? And Yeshayahu said, this is the sign for you from Yahuwah, that Yahuwah does the word which he has spoken. Shall the shadow go forward 10 degrees, or go backward 10 degrees? And Hezekiah said, it would be easy for the shadow to go down 10 degrees. No, but let the shadow go backward 10 degrees. And Yeshayahu the Nabi cried out to Yahuwah, and he brought the shadow 10 degrees backward, by which it had gone down on the sundial of Ahaz. At that time, Barodak Baladan, son of Baladan, sovereign of Babel, sent letters and a present to Hezekiah, for he heard that Hezekiah had been sick. And Hezekiah listened to them, and showed them all his treasure house, the silver and the gold, and the spices and the precious ointment, and all his armory, and all that was found among his treasures. There was not an object in his house or in all his rule that Hezekiah did not show them. And Yeshayahu the Nabi came to sovereign Hezekiah and said to him, what did these men say, and from where did they come to you? And Hezekiah said, they came from a distant land from Babel. And he said, what have they seen in your house? And Hezekiah answered, they saw all that is in my house. There is not an object among my treasures that I did not show them. And Yeshayahu said to Hezekiah, hear the word of Yahuwah. See, the days are coming when all that is in your house, and what your fathers have treasured up until this day, shall be brought to Babel. No object is to be left, said Yahuwah. And they are going to take away some of your sons who are to be born to you, whom you bring forth, and they shall be eunuchs in the palace of the sovereign of Babel. And Hezekiah said to Yeshayahu, the word of Yahuwah which you have spoken is good. And he said, is it not so, if peace and truth are to be in my days? And the rest of the acts of Hezekiah and all his might, and how he made a pool and a channel, and brought water into the city, are they not written in the book of the annals of the sovereigns of Yehuda? So Hezekiah slept with his fathers, and Manasseh his son reigned in his place. Iyada, iyada Yahuwah. So, mga kapatid, salamat po, Sister Lorraine, sa pagkabasa. Okay lang po, Brother Ron. Baka hindi ko rin na-clarify doon kung anong oras yun na dapat nandito na tayo. But it's okay, Brother Ron. Nabasa na po ni Sister Lorraine. So, patuloy tayo sa ating discussion, mga kapatid. So, mga kapatid, batay sa nabasa na, pangalawang Malakiam, chapter 20. Balik tayo doon sa aking mga pasiunang mga ano po, yung mga palaisipan na sinabi ko sa unahan kanina. So, you found out already kung ano yung nangyari, mga kapatid. Talagang nagkaroon ng extension ang buhay ni Haskayao. At ilang taon ang nadagdag, o di ba? 15 years po ang nadagdag, di ba? So, ayun, talagang nadinig ni Aba yung kanyang panalangin. Tingnan mo yan, no? Sa nabasa na ni Sister, ah, sabi niya dito sa verse 3, I pray to Yahuwah, remember how I have walked before you in truth. Di ba? Di ba tama na rin po, mga kapatid, di ba? Kung ang ibang mga sovereign did evil, ito si Haskaya o iba, hindi niya ginawa o hindi na sinunod yung mga masamang gawa ng mga previous na mga leaders. Totoo naman po, mga kapatid, no? And with a perfect heart and done what was good in your eyes. And Haskaya wept bitterly.
So, totoo naman po mga kapatid yung kanyang prayer, di ba? Walang hypocrisy doon. Totoo naman talaga yung kanyang puso, ang kanyang walk, talagang very sincere po siya and obedient kay Abba Yahuwah, mga kapatid. So, it is a prayer of asking kung pwede pa, okay? Mapagaling siya, okay? Pwede pa ma-extend ang kanyang buhay, mga kapatid, at ano naman po ang response ni Abba Yehoah? Okay, simple naman, mga kapatid, no? Alam natin ang nangyari. Nagkaroon ng ah, pagdinig o tinugon ni Abba Yehoah ang kanyang panalangin and spoken through the prophet Yasyahu, mga kapatid, also known as Isaiah. So kanina, meron akong tanong kung ano ba sana ang nararapat? Wala nang extension o may extension? Mga kapatid. So, open tayo sa discussion mga kapatid. Kung saan dito yung medyo ah, nag-stand out mula sa inyong pandinig at mula sa ating nabasa. Saan dito, ano dito sa kwento na parang lumilitaw na sa iyo yun ay magandang point na gusto niyo pong ibahagi o i-share. So, open po tayo mga kapatid sa sharing ngayon. Brother Ron, go ahead po if you are ready. Ikaw po yung mauna. Ah, Shabbat Shalom po muna mga kapatid. Yes po, brother. Pasensya na po. Alam niyo po, Brad Danny, Opo. I read the Malakayam chapter 20. Kanina po pong umaga, Oh, naintindihan ko po yung mabuti. Ang liwa-liwanag po ng dating sa akin. wow. Nung Yada. ano, Yada yawa. in Go the, ahead po, in, Brad. in the same time, parang meron pa po ako nun sa Isaiah na nabasa. Chapter 20 din po, in relation with the chapter 20 in Malakayam chapter 20. Hmm. Ah, and na-realize ko po, 'di ba nabasa natin na ah, si Haring Hezekiah is napana po siya dun sa gera na hindi naman siya ang kasama. Nagkamali po ako dun sa observation ko na parang nagkaroon siya ng doubt kay Aba Yahuwah kaya namatay siya. Hmm. Yung po pala sinabi na sa kanya in advance na pagpapahingahin po siya kasama ng kanyang mga yumaong ama Opo. na parang yun is hindi po yun curse but rather is a gift. Hmm. Kaya lang po, ditong mabasa ko nga po yung chapter 20, para bang uh, sinabihan na siya ni Aba Yahuwah na pagpapahingahin na kita. Parang Opo. yun po ang kalooban ni Aba Yahuwah para kasi hindi niya na makita kung ano mangyayari sa Yisrael. Yung gagawin ni Aba Yahuwah sa Yisrael pag siya ay namahinga na. Hmm. Kasi nga po, di ba yung anak ni Haring Hezekiah is si Menashe na ano rin hindi naman sumunod sa kanya, kundi gumawa din ng mga karumal-dumal sa harap ni Aba Yahuwah. Opo. Kaya dinala, kumbaga na sakop, inano sila ng sinamsam sila ng Babel. Ay, Opo. ng Babel na po. Di ba po yung kumbaga, pinaano sila ah, inaplyan ni Aba Yahuwah ng parusa ang Yisrael because of umulit na naman yung after Haring Hiskas yung pong tatay niya na namatay na, Ask kayo. hindi niya sinunod Askiyaho na Opo. hindi niya sinunod yung pagsunod ni Haring Eskayayo kay Aba Yahuwah, hindi niya tinularan. Ang tinularan niya yung mga forefathers niya na lumabag sa ni Eskayahu. Kaya Hmm. nung mabasa ko po yung chapter 20, parang na-overwhelm po ako na ah, parang nakarelate po ako dun sa na yun yung nanalangin po siya ng time team, Opo. umiyak siya sa harap ni Aba Yahuwah, asking Aba Yahuwah to to have mercy on him.
Hmm. And dahil ho matapat siya kay Abba Yahuwah, and all he did is obey kay Abba Yahuwah, in-extend ni Abba Yahuwah yung kanyang buhay. Tama. So, it only show and it only proves na lahat tayo didinggin ni Abba Yahuwah kung tayo ay sumusunod sa Kanya or Hmm. ginagawa natin ng tapat sa puso natin yung mga kalooban niya. Hindi yung kalooban ng tao o nung kahit sino pa mang makapangyarihan or sikat or mayaman Hmm. o ano. Hindi. Kundi po sa puso natin, tapat tayong sumusunod sa Kanya kahit po tayo inaaglay ng ibang tao or sinasabihan tayo na parang naiiba tayo, hindi tayo kasama sa mga normal, parang ganon. Basta po tayo sumunod ng tapat sa puso natin sa mga kalooban ni Abba Yahuwah, didinggin niya po ang mga maliliit nating panalangin or yung ating mga maliliit na kahilingan. Opo. Katulad nga po nun na nag-ano siya kay ano, wala naman pong sinabi, parang wala po akong nakita na nabasa pala in rather na hinihingi niya direkta na bigyan siya ng ano extension pa. Basta ang sinabi niya lang, Aba Yahuwah, lahat sinusunod ko ang kalooban mo ng tapat sa puso ko. Hindi ako gumawa ng mga karumal-dumal sa harap mo. Parang ganun lang po. Parang Okay. inaano niya. Tama, tama. But si Aba Yahuwah, po, alam niya kung ano ang nasa isip at nasa puso natin. Kaya sinabi po kay Isaiah o sa propeta Isaiah na pumunta ka sa kanya at sabihin mo ang mga sinabi ko sa iyo. Opo. So, ganun nga pong ginawa ni propeta Isaiah na sinabi sa kanya and nangyari po 'yun. Natupad po yung ano, yung dahil po si Abba Yahuwah ay tapat sa kanyang mga salita at wala sa kanya yung pagsisinungaling, Opo. kaya humaba pa po ang buhay niya. Pero may nakalaan na po talaga sa Israel, kaya siguro after 15 years pinagpahinga na siya dahil ayaw na ni Abba Yahuwah na makita niya yung sasapitin ng Israel. Dahil nakatalaga na po yun. Kumbaga nakatalaga na po yun eh. Kahit po manalangin na siya ng manalangin, Opo. ia-apply po ni Abba Yahuwah yung ano. So para kumbaga sa pagmamahal ni Abba Yahuwah kay Haring Askeyahu is pinagpahinga niya na. Hindi niya na makikita kung paano madudurog at Hmm. sasamsamin ng Babel ang kanyang nasasakupan o pinagaharian. Parang ganun po. And in our life, right now, kumbaga po is, dapat talaga maging tapat tayo. Tama. Sa maliit at sa malaking mga bagay, maging tapat tayo. At huwag tayong ano pa parang yung mainggit or Hmm. dun sa mga nakikita natin ngayon. At itatanong natin kay Abba Yahuwah, Aba, sumusunod ako sa iyo. Nagsusumikap akong sundin ang kalooban mo. Bakit ako ganito o bakit siya ganon? Huwag po. Kumbaga, kung ano man po ang inaabot natin ngayon, ah mananatili po tayong magtiwala sa Kanya. Tama. Dahil ang ang katalinuhan or ang intelligence ni Abba Yahuwah hindi masusukat ng tao. Yung ating kaunawaan, yung ating pangunawa, maaring kasing laki lang ng ruler, Hmm. pero yung kay Abba Yahuwah, alam ni Abba Yahuwah yung ating umpisa at magiging dulo. Tama. Alam niya yon. Kaya po siya ang nasa langit, tayo ang nasa lupa. Wag nating ipagdamdam kung tayo man po may pinagdadaanan ngayon. Tapos yung pong ating mga kakilala o sino pa man na nakikita natin party dito, party doon, ang sarap ng buhay, bili dito, bili doon.
Alam niyo po yung gano'n na because kaya ko po nasabi yun is naitanong ko na rin po yun. At hinihingi ko po ng patawad sa kanya kung bakit ko itinanong sa kanya yon Hmm. na bakit yung mga lord dito sa lupa, lahat po ng lord, drug lord, warlord, alam niyo po yon na ang buhay nila, maraming kotse, maraming pera, maraming bahay, maraming lahat. Lahat ng kalayawan na nasa kanila. Para bang, it's parang ah, ikaw na sumusunod, wala kang ganyan, wala kang ganon. Sila na hindi sumusunod, pero ang naging conclusion ko po doon, Brad, mga kapatid, is kahit man po si Satan, merong nagagawang pagpapala sa mga sumusuway kay maaring yung mga tinatanggap nila hindi po galing kay Aba Yahuwah. Opo. Diba po? Katulad na lang po nung bago po ako kanina. Actually, naghihintay na lang po ako ng 6 p.m. Kala ko Hmm. po 6 p.m. Sorry po. Okay lang po. May naano po ako sa TikTok na yung Club 27, yung pong Club 27 is yung pong mga sikat na mga artist sa Amerika or sa ibang bansa Opo. na ipinagbibili nila yung kaluluwa nila kay Satan. Lucifer, Satan po. Hmm. Kaya lang po, they all died exactly at the same age, 27. Kaya tawag po dun sa kanila, Club 27. They Hmm. become famous, they become rich and everything. But since they sold their soul to Lucifer or Satan. Satan, 27 lang po binawi na sila ni ano or siningil na sila. Hindi katulad natin na tayo ay nagsusumikap sa ating makakaya na sumunod kay Aba Yahuwah na taimtim lang po tayong manalangin at magtiwala ng buong puso at kaluluwa at pag-iisip. Naniniwala po ako, didinggin din po tayo ni Aba Yahuwah na yung araw po natin idagdagan niya ah, dahil siya naman po ang nagtatalaga lahat eh. Tama. Siya po ang nagtatalaga ng simula at ng katapusan. At since siya po ang may-ari ng buhay, wala pong imposible sa kanya. Katulad po ng ginawa niya kay Haring Eskayaw na gusto niya na talagang, kumbaga, nakita na ang buhay mo ganito na lang dahil magkakasakit ka. Pero since nanalangin po siya, since sumunod siya kay Abba Yahuwah, ang puso ni Abba Yahuwah ay hindi matigas sa mga taong nagpupumilit at nagsumikap na sumunod, lumakad sa kanyang kalooban. Kaya ang aral po dito is wag po tayong magkulang sa pagtitiwala na Hmm. tayo man po is didinggin ni Aba Yahuwah kung tayo po ay sumusunod sa kanyang kalooban ayon sa ating puso, hindi po sa paningin ng mundong ito. Opo. Po, madali pong di ba? I hope you will agree with me that it's so easy to to show other people or to show this world, oh mabait ako, Hmm. matulungin ako. Pero yung nasa puso po natin, hindi po nakikita ng ibang tao yon. Si Aba Yahu lang po. Kung Tama. tumutulong ka nga, pero iba naman yung nasa puso mo at nasa isip mo. Hmm. Ang alam ng tao, mabait ka, okay, mabait ka. Ganito ka, ganyan ka. Pero hindi nila alam kung ano talaga yung nasa isip mo at nasa puso mo. Kaya po ang pagsunod, hindi po dahil sa paningin, kundi yung katapatan ng ating mga puso kay Abba Yahuwah. Yan. Yada Yahuwah po, Brad, Yada. mga Yada kapatid. yun. Nun lang po. Salamat po. Praises kay Abay Uwas sa napaka malinaw, maliwanag at malawak na pagpapahayag ni Brother Ron ayon sa kanyang pag-unawa dito sa pangalawang Malakiam, chapter 20.
mga kapatid. Purihin po si Aba Yahuwah sa pagpangungusap niya sa atin through Brother Ron, mga kapatid. So bukas pa ang ating panahon. Anyone else na merong pang idagdag, mga kapatid? Tama nga, yung na-highlight ni Brother Ron, hindi pala siya naghingi ng extension. Nagano lang siya, nanalangin lang siya. Chapter 20 verse 3. Wala naman siyang sinabi diyan na bigyan pa siya ng extension. But si Aba, Yahuwah yung nag-decide na, opo, sige, bigyan kita ng additional na 15 years. So, yun po, mga kapatid, ang nakita natin dito. So, i-discuss natin, mga kapatid, anong advantage kung tuluyan na sana siyang namatay? May advantage ba po 'yon? O dahil nabigyan po siya ng extension, meron bang disadvantage? Ano sa palagay ninyo, mga kapatid? Can we discuss on that or meron pa kayong ibang other concern? Go ahead po. Sino yung Yeah, go ahead. Sino share po? po ako, brother. Go ahead. Sister Lorraine, go ahead po. Yun po, so nabasa po natin doon kanina sa verses 1 hanggang 11, yung miracle po na nangyari kay Hazkayahu, wherein dininig po ni Abba Yahuwah yung prayer niya na mag-extend pa siya mag-heal siya, tapos in-extend pa po ni Abba Yahuwah yung buhay niya ng 15 years. So Hmm. because of that na nangyari po na miracle, nabalitaan po kasi yun ng mga taga-Babel. Opo. So pinuntahan po sa verse 12 to 19 naman, pinuntahan po ng envoy, yung parang messenger po from Babel, Hmm. si Hazkayahu. Dahil dun po sa experience ni Hazkayahu na miracle na yon, na gumaling siya, tapos nag-extend pa yung buhay niya. So ang nangyari, may action pong nagawa si Hazkayahu, wherein pinakita niya po, yung parang naging prideful po siya, naging proud siya Oh, dun sa sarili niya, ganun po. Kaya ang ginawa oh, niya po, pinakita niya lahat doon sa envoy na yon, yung kanyang ari-arian lahat. As in, parang nag-flex po siya, ganun, ano ba tawag doon, nagpasikat, parang ganun po. tama. And because of that, kinonfront po siya ni Isaiah, ni Yeshayahu, kinonfront po siya ni Yeshayahu doon sa action na yon na ginawa po niya. Na sabi po ni Yeshayahu sa kanya na pakinggan mo yung salita ni Abba Yahuwah na Hmm. ganito yung mangyayari, na lahat daw po, darating yung araw na lahat daw ng mga ari-arian ni Hazkayahu ay aariin po ng Babel. Babel, tama. So, yun po yung naging disadvantage na nag-extend. Parang ganun po. Kasi dahil doon sa action niya, ni Hazkayahu na yon. So, dito po parang ang conclusion po nito na kailangan po talaga na, totoo po na si Abba Yahuwah po talaga ay dumidinig ng panalangin. Correct. Pero tayo, kailangan din po natin na maging humble. Magkaroon po tayo ng Oo, humility. It tama. doesn't matter kung gaano tayo kayaman, kagaya nung sinabi kayo ni Brother Ron, na it doesn't matter kung gaano tayo kayaman. What matters is kung ano yung action talaga natin, kung ano yung puso natin towards dun sa, halimbawa kung ano yung mga baraka na binibigay po sa atin ni Abba. Mas maganda pa minsan talaga na i-keep natin siya sa sarili natin. Huwag natin siyang Ipakita. parang ipapasikat o ipapakita sa I-display. ibang tao. Oo, pero pwede siguro natin siyang i-share, parang ganon. Pero not to the point na i-flex or ipapasikat natin, parang ganon po sa ibang tao. Hmm. Kasi hindi natin alam na yung actions pala na yun, kagaya ng ginawa ni Yahoo, is yun pala yung magli-lead sa next na, ang tawag dito, yung parang yung mangyayari, yun po pala yung magli-lead sa ikakapahamak nung susunod na na Generasyon. reign Tama. after niya. Yun po. So, yun po yung yung take ko po sa chapter 20 ng Second Kings po. Yada Yawa, mga kapatid. So, may paliwanag si Sister Lorraine doon sa the other side, no? Na nakita niya na may disadvantage yung na-extend ang kanyang buhay.
Although, kalooban ni Aba yon, okay? Kagustuhan ni Aba yon na na-extend ang kanyang buhay. But responsible pa rin si Yaskayahu, mga kapatid. Oo, kalooban ni Aba yon na i-extend ang kanyang buhay another 15 years, but hindi ibig sabihin noon na hindi responsible si Yaskayahu. So kanyang responsibility dito is dapat nagpatuloy siyang nag-humble. Okay? He remain humble dapat at hindi niya para bang lantaran na ipinakita lahat kung anong meron siya as a form of pride na nga. So, yun ang punto ni Sister Lorraine na at one point disadvantage yung na-extend ang kanyang buhay. Kasi kung hindi na-extend ang kanyang buhay, hindi na siya maaring magkasala doon o hindi na siya magkamali doon na punto, mga kapatid. So, ayan, but again, being said that, Abayao man talaga ang nagpahintulot. So, wala tayong against diyan. We don't go against it, no? Kasi pinahintulot ni Aba yun. But i-highlight natin na ang tao hindi siya exempted doon. Accountable din po siya doon sa kaniyang ginawa na pinakita yung kanyang lahat ng mga kayamanan o ari-arian, mga kapatid. So as a consequence, yun po, lahat ng mga bagay na iyon sa next na generation after him ay talagang makuha, mawala sa kanya at dadalhin po doon sa Babel o Babal, mga kapatid. So yan, okay? That being said, meron din pong mensahe si Aba sa kanya. Tama po ba? Tingnan natin itong tingnan natin itong verse 19. And Haskayao, verse 19 po. Nasa pangalawang malakiam pala tayo ngayon, no? Dito na si Sister Mariam. Pangalawang malakiam, chapter 20 po. So sa verse 19, and Haskayao said to Yasayao, the word of Yahuwah which you have spoken is good. And he said, it is not so. If peace and truth are to be in my days. So ano ang tingin ninyo nito, mga kapatid? Ano yung pag-unawa ninyo nito? Verse 19. Yaskayao said to Yasayao, the word of Yahuwah which you have spoken is good. Diba, mga kapatid? Tama naman po. And he said, it is not good, it is not so if peace and truth are to be in my days. So, ang punto dito, mga kapatid, is totoo naman po, tama at walang problema doon sa words spoken by Abayauwa through Yasayao para kang Haskayao. Walang problema doon. That was all good, mga kapatid. At dito, dinagdag ni Haskayao na, and he said, it is not so if peace and truth are to be in my days. So, ibig sabihin, maganda nga ito kasi habang nabuhay ako nitong extended na 15 years, nagkakaroon ako ng, ano po, shalom. Meron akong shalom habang sa nabuhay ako dito sa mundo. Sabi sabihin, hindi pa mangyari yung kaguluhan, mga kapatid. Nung siya ay buhay pa, mga kapatid. Yun po ang ibig sabihin nito. So, what is that to us, mga kapatid? Mayroong point ito si Sister Diana na talagang compassionate si Aba Yaowa. Opo, that was already a form of pride at nagkasala na si Haskayao doon, mga kapatid. At dito sa na-highlight ni Sister Diana, talagang compassionate si Aba Yaowa. Kahit paman sa ating buhay na hindi tayo perfect, okay? Nandoon nakikita pa rin yung compassion ni Aba Yaowa. Bakit po? Kasi sabi na rin po ni Haskayao na sa kaniyang buhay nandoon pa yung shalom, nandoon pa yung katahimikan ng buong Yahuda, mga kapatid. But of course, after him, following generation po, nagkakaroon na po ng kaguluhan o problema doon. So,
Yan po mga kapatid ang ating pagpapaliwanag. Okay, let us welcome. Sino pa ang merong idagdag? Brother Dimitrio, you wanna share something po? Go ahead po. Nako idugang sa nasulti sa atong mga kaubanan. Wala na may tama man tong tanan nilang gisulti. So doon na lang ko idugang sa kinabuhi ni Ezekias. Sa wala pa masakit si Ezekias matarong nga tao. Opo. Nganong matarong siya, kay ang tanan gusto ni Aba Yahuwah, iyang gisunod, iyang gipas. O 100% nga sa wala pa siya masakit, nahimot si Aba Yahuwah sa iyang kinabuhi. Sa akong pag-analyze sa kinabuhi ni Ezekias, pagtandi-tandi na ko sa mga hari nga nangagi sa Huda, sa Jerusalem, si Ezekias ang hari nga ang iyang kasing-kasing nabuak, napikas. So, gibag-o siya ni Yahuwah. Tungod kay siya ang hari nga tumpag o nagdaot sa mga halaran sa mga maitiwan. Tama. Ikaduha, siya ang hari nga nagbungkag ni atong bronze, sungkod ni Moises nga bronze, gitawag nila sa nga adunay kapangyarihan. So, nahimot og pag-ayo si Yahuwah sa gibuhat ni Ezekias ngadtong mga panahon na. O daghan pa nga yang nahimo, nakita na nabasa nato sa iyang karakter nga siya usa ka taong mapaubsanon, so usa ka tawo nga nagpaubos diha kang Yahuwah, sa dihang naa siya mga problema, wala siya muduol dito sa mga leader sa mga maitiwan, miduol siya sa alagad sa Yahuwah nga mao si Isaias. So ingana ang iyang kinabuhi. So hinungdan nga dagan siya mga maayong nabuhat tungod kay ang iyang kasing-kasing, nakita ni Yahuwah nga na-circumcise ang iyang kasing-kasing. Tama. So napikat ang iyang kasing-kasing, nahinluan ang iyang kasing-kasing, o ang iyang kasing-kasing nga hinlo nahimo nga makapahimuot kay Aba Yahuwah sa iyang time, sa iyang pagkahari. So dili malikayan moabot ang problema sama sa nahitabo sa iya nga tugkan siya og hubag, kunya kadtong hubag nga ikamatay gyud niya. O nagiguntunan nato ang mga karakter o mga panghitabo sa mga apostol, sa mga prophet sa unang mga panahon. Si Hari Ezekias lang ang gisultihan ni Aba Yahuwah nga mangandam kay mamatay ka na. So siya na gyud. So ang akong kuan ani, ang akong nasabtan ani, so gisulayan si Ezekias ni Aba Yahuwah unsa iyang buhaton, nga madumot niya nga siya mamatay na. Tama. So bihira ra kayo na nga sultihan ka nga pangandam kay mamatay ka na. Pero walay nabasa nato sa gibasa ka ganina, walay daotan nga reaction si Ezekias. Wala siya magreklamo. Nagpadayon siya nagpakahilom habang nagsulti si Isaias sa iyaha. Ug sa diha nga nilakaw na si Isaias, so si Ezekiel, ang hari nagpray siya. Nagpray siya kay Aba Yahuwah. So sayang pray, wala siya moingon nga maayo siya. Ang iya lang, hinumduman niya ang mga buhat nga maayo, matarong niyang buhat, samtang hari pa siya. Tama. Sa buhit nga maayo pa siya og panglawas. So iya tong giclaim ra to niya. O kay nakita man ni Yahuwah nga tinuod man gyud tong gisulti ni Ezekias. So mo to nga nausab ang desisyon ni Yahuwah. Gisugo niya pagbalik si Elias nga ingna si Ezekias nga gi-extend ako og 15 ka tuig ang iyang kinabuhi. So wala gipangayo si Ezekias, pero si Yahuwah nakita niya nga ang kamatinud-anon
sa gipanulti ni Ezekias ngadto sa iyang mga pag-ampo ug gidungog ang iyang mga pag-ampo. Mo na nga kung moadto ta sa kung ato ni siyang tagaan og insakto nga pagsabot ngang pag-ampo sa taong matarong dako og kahimuan inig ampo. Kan. So sulti man gyud na ni James nga ang pag-ampo sa taong matarong dako og kahimuan sa mga pag-ampo. So diha kini nato makita nga milagro nga gibuhat ni Yahuwah sa kinabuhi ni Ezekias nga wala siya mamatay pero gipakita niya ang milagro nga si Yahuwah makahimo sa mga butang nga dili mahimo sa tao. Wala may tao nga makausab sa desisyon ni Yahuwah. Kan. O wala may tao nga makasulti sa tao nga karon mamatay ka na, diha mamatay. O ikaw mabuhi, diha ka mabuhi. Dili ang makahukom ra gyud ana. Mao ra gyud si Yahuwah. So and lesson para sa atoa karon nga mga Yahuwah believer, ang pangutana matarong bata atubangan ni Yahuwah. Kan. So kung matarong ka atubangan ni Yahuwah, walay rason nga ang nahitabo kang Ezekias kung moabot sa imuha ng makalilisang nga gikahadlokan nimo, pwede ka mo claim kay Yahuwah tungod kay nahimo man dito kang Ezekias nagpasabot nga mahimo gihapon sa imuha sa kuha sa tuang tanan bisan sa karon nga panahon kay walay kalainan sa kanya adto ug sa karon. Ang milagro ni Yahuwah naa sa gihapon. Kun ang atong kinabuhi nagkinabuhi ta nga matarong atubangan ni Yahuwah. Ang problema lang unsay problema kay moingon ang mga tao wala may matarong bisan usa. So kung walay matarong anong na gitubag sa pag-ampo ni Ezekias gitubag ni Yahuwah. Kung walay matarong nganong gi-save si Noah gikan sa lunok, nganong gi-save si Lot gikan sa kalaglagan tungod kay dunay matarong. Unang sayop concept nato nga muingon ta nga dili ko matarong. Dili ka matarong tungod kay nagbuhat kag dautan. Pero kung nagbuhat ta og matarong, muingon gyud ta nagmatarong akong. Bat mo nang si Ezekias gigamit to niya ug kana siya pwede pud nato magamit sa panahon nga naatay mga problema. So ang pangutana nanabay nahitabo na sa atong mga panahon. Panahon sa mga apostol, panahon nato karon o panahon sa mga tao nga nagsubaybay sa kinabuhi ni Ezekias. Ako musulti gyud ko sa inyo ha. Isa ko nga na panalanginan sa kinabuhi ni Ezekias. Kay siya ang hari nga akong natun-an gikan pa sa akong pagtuon sa kinabuhi sa mga hari, kinabuhi sa mga apostol. Si Ezekias ang maayong nga hari tungod sa iyang pagkamatarong atubangan ni Yahuwah. Tungod kay siya nagsunod sa tanan nga kagustuhan ni Aba Yahuwah. Short lang nga pahayag kay dili po nako ni siya isulti kung dili siya tinuod nga nahitabo. So ako ning isulti tungod kay tinuod nga nahitabo sama sa kinabuhi ni Ezekias. Si Mrs. nasakit sa 2015. Sa 2015 si Mrs. Grabe na ang iyang sakit. Tungod kay grabe namatay si Mrs. diha sa akong kamot. Sabtang siyang gisapnay, gigunitan. Kay mga pila ka minuto na nasa sa akong kamot, dibatin ako ang katugnaw. Tugnaw na iyang tanan bahin sa iyang lawas. Buhi pa si Manong Jaime ato. Ginan ako si Manong, si Mama patay na. Bugnaw na ang iyang tibuok lawas. So gitawag na ako iyang mga igsoon, tawag na ako mga bata. So gibasa na ni Manong ang Psalms 23. Kay mo man na siya ang ginabasa kung naay mga mamatay o naay kanang mupanaw na. So pila ra istorya, ginan ako akong mga anak na nanihilak na sila, ang iyang mga igsoon nang hilak na higihikap nila, si Mrs. patay na gyud 100%.
kaya wa naman siya kinabuhi. Hmm. So inan ako akong mga anak nga tawagin yung manghod sa Dubai, hasta ang nasa Saudi nga dili na sila muuli kay ang ilang mama patay na. Sa pagtawag, ningon ang akong kinamanghuran, pa, dili pwede nga mamatay si mama. Kinanglan buhi siya kay naan ako sa airport, padulong na ko ugma Philippines. Ingon ako sa uman nato ni, patay na si mama ninyo. Tanan diri nakasaksi, tanan diri nakahibalo nga si mama niyo patay na. Gitugyan na siya ni uncle ni mo ngadto sa labang makakagahom. So, gitawagan na po namo si Inday. Naingon si Inday nga dili pwede nga mamatay si mama. Kay naan ako sa Manila. Ug musakay na ko sa plano para pa Davao. Kinanglan nga buhi si mama. Pa naghangyo gyud mi nga buhi si mama. So ang akong gitubag, yung ko dili na ko mahimo ng inyong gipangayo. Tungod kay si mama ninyo 100% patay na. Pero na may naghunghong sa akong dalunggan nga nag-ingon nga himua ang gibuhat ni Ezekias sa iyang panahon. So, motong nasamtok sa akong hunahuna. Ug kadto akong gibuhat, nagampo ko kay Aba Yahuwah nga giampo na ako nga hinumduman ni Aba Yahuwah nga si mama gigamit niya sa dugayng panahon diha sa simbahan. Gigamit niya sa pagwali, sa pagtudlo, ug maayo siya nga inahan sa iyang mga anak, ug maayo siya nga bana, ug maayo siya nga asawa nga nakauban ako siya sa dugayng panahon. So, ingon ko ito, maluoy ka kay muuli ang akong duha ka anak. Kinahanglan sila buhi si Mrs. inig abot sa duha nako ka mga anak. So, ang tibok naong ni Mrs. kay naman siya sa akong sabakan, napuno siya sa luha gikan sa akong mata sa pagdangoy-ngoy ug hilak ug paghangyo nga mubalik ang iyang kinabuhi bisan sa jutay na lang nga panahon. Ug sa pila ra istorya, pila ka mga minuto gikan adto, niigham si Mrs. Niigham siya. Inako, mga anak, buhi si mama. Si Manong niadto dito, ingon siya, uy, nabuhi. So, nangayo siya og pagkaon, nangayo siya og lugaw. Tugi, pagkaon na mo, niya, nabuhi siya, sulod sa 5 ka tuig. Ang extent sa iyang kinabuhi. Wow. So, ang akong buot ipasabot ani, nga, kung nahitabo kini kang propeta, Hari Ezekias, nahitabo usab sa atong panahon karon. Kung doon na lang tayo maayo o matarong lang nga tao sa atubangan ni Yahuwah. Kay kung sa tao di ta maayo, pero kang Yahuwah, importante nga ang atong karakter, ang atong kinaiya, o ang atong kasing-kasing kanang nabuak ni Aba Yahuwah. Kay kung nabuak na ni Aba Yahuwah, bisan unsay atong pangayoon, pinaagi siya ang ngalan. Kung kinasing-kasing nga atong pagpangayo, uban ang mga luha sama kang Ezekias nga naghilak, nagdanguyngoy, nagatubang sa bungbong ug gitubag ni Yahuwah ang iyang mga pagampo. So para sa ako, usa ni siya ka butang nga gipakita ni Yahuwah ang iyang milagro sa atuwa karon. Pero ang problema, sa atong problema karon, muingon natag imposible na mahitabo karon. Pero sa ako moingon gyud ko nga dili gyud sa imposible. 100% mahitabo. Kung ang atong kinabuhi gikahimot-an gyud ni Yahuwah. So usapod ni siya kaganina atong giingon nga dunay maayo ba nga si Ezekias namatay o maayo ba siya nga gi-extend? Ako maayo pod nga siya na extend. Kay ngano doon na tayo makita sa sayop nga nabuhat ni Ezekias. Nga sa katapusan, tagihatag sa nga extended ni Aba Yahuwah, nigawas dito ang iyang mali, ang pride. So, doon na po tayo makuha ng pagtulunan. Unsay pagtulunan? Dapat kung unsay gibuhat ni Yahuwah sa atong kinabuhi, dili ta
dili na to proud. Kundi magpaubos pagyapon ta, maghambal pagyapon ta diya sa kamot niya. Di na to tularan tong gibuhat ni Ezekias bisan duna say maayo nga gibuhat pero sa katapusan na siya sayop nga nabuhat kinanglan nga magpalabaw pagyapon ang kahimayaan ug kanungganan ni Aba Yahuwa dili ang iha moy mapasidunggan ug dili siya ang angayan nga so nga kini nga mao nga atong gitunan karon musulti gyud ko sa inyo nga kini siya nga hari duha ni siya ka mga hari sa mga tao sa Biblia nga dunay mga panghitabo nga nahitabo nga dapat mahitabo sa unang panahon mahitabo sab karon mo na para sa ato ilabi na karon nga mga Yahweh believer na ata nining malisod makrisis nga kalibutan malisod mapait tumala na sa inyong gipangsulti ganina so ang atong himuon nga magpadayon lang yun ta magkinabuhi nga matarong kay kung walay matarong walay maluwas ako mali kayo nang muingon ta nga way matarong para sa kuha dunay matarong kay dunay maluwas kay kung walay maluwas wa nay pulos ang kamatayon ni Yahushua dito sa krus dito sa kahoy kay wala may maluwas pero dunay maluwas kay dunay matarong kay ang matarong lang mao'y dili tong mga dautan. So, mao lang na siya ang akong ikadugang sa atong lesson. Yada, yawa. So, napakahabang explanation, no? Paano ko ito i-summarize? Mga kapatid, sa napaliwanag na ni Brother Demetrio, na-highlight niya po dito na kaiibang kasaysayan, no? Kaiibang kwento ang nangyari kay Haskayao. Siya lang po yung tao na sinabihan na siya ay mamamatay na. Okay? So, very special po yun para kay Haskayao. Of all the many scriptural characters, bakit siya lang po ang pinili ni Aba na sabihan sa kanya o ibalita sa kanya na malapit na siyang mamatay, mga kapatid. At yun, very, very good point yun, mga kapatid. Na kung saan, alam ni Aba kung ano yung magiging reaksyon ni Haskayao kapag malaman na niya ang balita na siya ay mamamatay na. At na-highlight ito ni Brother Demetrio na dahil alam ni Aba o nakita ni Aba na yung puso ni Haskayao ay talagang na-circumcise. Buong buo yung kanyang puso ay talagang loyal and committed kay Aba Yahuwah. So na-highlight niya na kailangan circumcise yung ating puso. O di ba, na-highlight po natin yon sa Dabariam o Deuteronomy chapter 10 verse 6 na meron tayong responsibility na dapat i-circumcise natin ang ating puso kasi Dabariam 30 verse 12 kung di ako nagkamali, Aba Yahuwah also will circumcise our heart. So dalawa yung mag-circumcise. Tayo mismo i-circumcise natin 10 verse 16 verse 6 ng Deuteronomy and then Aba Yahuwah also will circumcise us. Deuteronomy chapter 30, mga kapatid, verse 16 kung hindi ako nagkamali. So that being said, ito talaga ay pagpapatunay na maganda yung outcome doon sa pagkaalam niya sa balita na siya ay mamamatay niya. Kasi alam ni Aba kung ano yung magiging response ni Haskayao na kung saan na-highlight niya po kung ano yung pamumuhay na meron siya nung nandito pa siya sa lupa, mga kapatid. So, yun, magandang punto yun. And then, another point is, hinamon tayo o may tanong dito si Brother Demetrio na itong nangyari kay Haskayao, pwede ba ito mangyari sa atin ngayon? Okay po? So, yun ang kanyang hamon. Kung ito ba ay pwede mangyari sa atin ngayon. At totoo naman po mga kapatid sa kanyang pagpapatuo na talagang nangyari sa kanyang buhay nung ang kanyang asawa ay namatay na talaga. At maraming nag-witness doon, ang aking brother na si Brother Jaime Maing at yung kanyang ibang mga anak ay nag-witness sila. Pero dahil sa request ng kanyang dalawang mga anak na nandun pa sa ibang bansa at papunta na sila rito,
nag-request sila na sana pagdating namin dyan, buhay pa si Mama. So, make the long story short, ayun, no, nanalangin si Brother Demetrio. Ayon sa dictate, kasi may narinig siyang boses na paniwalaan niya, yun ay Ruch HaKadosh. Nakipag-usap sa kanya kung ano nangyari kay Haskayao, mga kapatid, yun din po ay pwedeng mangyari sa kanya sa panahon na iyon. So, make the long story short, ayun, siya ay nanalangin at bumalik yung buhay at nabuhay muli yung kanyang asawa na nanglalamig na, mga kapatid, at humingi siya ng tubig at ayun, na-extend ang kanyang buhay ng 5 taon, mga kapatid. Her life was extended 5 years. So, that is a very special story na totoong nangyari sa buhay ni Brother Demetrio nung namatay ang kanyang asawa, mga kapatid. So, that being said, ito lamang talaga ay pagpapatuo, mga kapatid, na mali yung ating iniisip noon na no one is righteous, mga kapatid, not even one. Yun ang ating paniwala noon, mga kapatid. No one is righteous, not even one. Yun ang ating akala noon, mga kapatid. Pero kung tingnan natin yung mga kwento sa buhay ng mga scriptural character, Noah, sa nabanggit na ni Brother Demetrio. Basahin mo ang chapter 6 ng Genesis, mga kapatid. O Barashat, chapter 6. Noah was a righteous man. Okay? At dahil siya ay righteous, mga kapatid, yun, na-spare po siya ah, ah, sa panahon ng bagyo o sa panahon ng baha, mga kapatid. He was spared because he was a righteous man. Lot was also a righteous man, and he was spared when about to burn the Sodom and Gomorrah, mga kapatid. At marami pang iba. Abraham was also a righteous man. Kaya sinabi doon sa Jacob chapter 5 verse 16, yung nabanggit ni Brother Mitro kanina, that the prayer of a righteous man availeth much. Or the prayer of a righteous man is effective and powerful, mga kapatid. Okay, nandito po, Jacob chapter 5 verse 16. Confess your trespasses to one another and pray for one another so that you may be healed. The earnest prayer of a righteous one accomplishes much. So, hindi totoo, mga kapatid, na no one is righteous. Because kung wala naman pong kahit isang tao na namumuhay na righteous, then we are saying na mali yung mga character, yung mga nabanggit patungkol doon sa mga scriptural characters na ating nabanggit na, mga kapatid. At mali itong sinabi ni Jacob, mga kapatid, that the prayer of a righteous man availeth much or accomplishes much, mga kapatid. So, that being said, totoo nga, sabi ni Brother Demetrio, very awkward, and it is an awkward thing to say no one is righteous kasi Yahushua already died for all of us, mga kapatid. And since Yahushua died for us, so kung tayo ay lumapit sa Kanya at tayo ay sumunod sa Kanyang mga kautusan, mga kapatid, then we can say na indeed there is someone who is righteous. So, that being said, maganda itong mga lessons natin, mga kapatid, kasi kung tingnan natin, mula pa noon itong nangyari, sa ating panahon pala ay pwede rin pong mangyari, mga kapatid. So, yada yawa sa napakagandang mensahe na yan. Anyone else would like to share or add something? Okay. Ako po, brother. Okay, go ahead po. Sister Lita would like to break the silence. Go ahead po. May nakita po akong kunting insight po na na-feel ko ho na I wish I were like, yung alam mo kung kailan ka mamatay, Brother Dan. Opo. Kasi, di ba po siya, yung alam niya, yung Opo. alam mo niya, ngayon tayo, hindi mo natin alam eh. Kaya, Oo. di mo ba, parang araw-araw, nagsusumika po tayo ng hingi ng tawad para anytime of the day, kung kukunin tayo, at least ready tayo. Siya, hindi eh. Binigyan ho siya ng oras na, kaya, alam mo, may humbleness sa kanyang puso, Brother Dan. Kasi sabi niya,
alalahanin niyo po ang nagawa kong mabuti sa iyo. Hindi yung katulad ng Pharisees, ako Oo, nagbigay ng tithes. tama. Ako, di po ba, Brother Dan? Opo. Yung sabi niya, remember me. Para pwede niyo alalahanin niyo po ako kasi po ito po nagawa ko noon. Hmm, Ang the word remember me, I think it's the best point that strikes the heart of Yahuwah, correct. I believe. Remember me. Di ba, Brother Dan, Hmm, yung namatay si Yahushua sa kahoy, di ba may dalawang bad people? tama. Di Yung, ba sabi ng isang yung people, theft pa. remember me in paradise. Opo. Alam mo yung remember me is, nangilabot ako eh. Pag sinabi mong remember me, parang may humbleness din nangyari sa Tama. kanya. Kaya, imbis na, for me ha, parang sabi niya na, alahanin niyo na, parang i-prepare niyo ako kung kukunin niyo man ako. Yung sa place na nasa gusto niya akong i-ano. Kaya, alahanin niyo, hindi yung bigyan po ako ng tayo po kasi i-extend niyo pa ang buhay ko kasi may gagawin pa po ako. Hindi siya eh. Hindi niya sinabi i-extend ang buhay. Tama. Sabi na, di ba, sabi niya na, alam mo kasi sa isip siguro niya, I'm not sure ha, na yawa kung kunin mo ako, doon ako sa iyo. Kaya lang, nakita ko ni Yahuwah, bakit sinextend? Not for him. Di ba sabi ni Yahuwah dito, for my sake? Di ba sabi Hmm, Bradan? opo. Ah, I will, yun na nga, for my own sake and for the sake of David. Kaya, plano ho yun ni Yahuwah na i-extend para Oo, tama. for kay Yahuwah. Hindi hook sa kanya. Oo. At although isa pa, Brother Dan, although nag-show off siya, di ba, Brother Dan, pag ikay mamatay na, what's the use of your treasure, ha? Ito to treasure ko. Kasi, you will die in 15 years, after Hmm, 15 years. So, bakit mo pa i-keep yung treasure? Tingnan nyo yan, at makuha nyo naman yan, ano eh, parang, kumbaga yung pag-extend ni Yahuwah sa kanya, pagdinig ni Yahuwah sa kanya, has parang more weight than sa mga treasure po na kaya pinakita niya wala na yung parang less na yung value doon compare sa pag yung hiningi niya, 'di ba? Peace. 'Di ba sabi niya wala, hindi siya nagsabi eh. 'Di ba 'di ba wala, hindi mo ba alam na mawala na itong mga ano mo, ibibigay na sa Babel. Pero ang sabi hmm, niya, wala siyang reaction. Sabi niya, ang peace ni Yahuwah ay hmm. andito. Kumbaga, di ba parang ano ba yung sinabi niyo, Brother Dan, nga, ang peace ni Yahuwah? Ay, yung sinabi niyo kanina, in-explain niyo ho na habang ngayon may peace siyang naramdaman. Opo. Siguro yun din po ang ano na, isa din po sa mga insights. Maybe there are two insights na makuha natin na nag-show off siya at the same time on the other way around na ano yung, wala ng value. Sige, tingnan niyo na. Pakita ko niya sa inyo. Parang Hmm, ganun po. Ayan okay. lang po ang sa akin, Brother Dan. Okay. So you have a very good point there, sister, kasi na-highlight mo yung word na remember, talaga nandito, no? 20 verse 3. Nandyan talaga yung word remember. Which is, you connect mo doon sa dalawang tulisan, dalawang thief, na kung saan isa ay nagsalita, remember me when you are in your paradise. So very powerful itong word na remember, mga kapatid. A word that signifies humility, no, mga kapatid. And maganda yung paliwanag mo, sister, dito sa kung ano yung motive, ano yung purpose ni Aba, kung bakit na-extend. At Aba yung nag-decide, hindi siya umingi, but si Aba yung nag-decide na, sige, i-extend niya ng 15 years. Kasi nandito yung reason pala, no? Maganda na sabi mo, sa verse 6, mga kapatid, tingnan natin verse 6. And deliver you and this city. Okay, verse 6 po. And I shall add to your days 15 years and deliver you and this city from the hand of the sovereign of Assur, and shall defend this city for my own sake. Okay, maganda, no? For my own sake and for the sake of Daud, my servant. So, yun ang kanyang reason and purpose kung bakit Abayaoa ang kusang loob na nag-extend ng 15 years doon kay Askayao, mga kapatid. So, yan, walang makapag-question dyan kasi very good yung tingin natin, very good yung itong mga reason ni Aba kung bakit na-extend, mga kapatid. And balik tayo dito sa verse 19, yung nabasa ko kanina.
if peace and truth. Okay? So, peace and truth, talaga, they go hand in hand, mga kapatid. Kapag may shalom, ibig sabihin, tayo ay namumuhay ayon sa katotohanan. Kung hindi na tayo namumuhay ayon sa katotohanan, talagang mawala po yung shalom, mga kapatid. Okay, so yan po. If peace and truth are to be in my day. So, yan ang ating nakuha dito na lesson in which on the other side, na-highlight ni Sister Lilieta na para kang Haskayao, parang wala nang halaga yung mga treasure things na yan. Para sa kanya, wala nang halaga. Kaya yun ang nagiging siguro nagiging dahilan kung bakit pinakita niya. Although napaliwanag natin kanina on the other side also na it was also a form of pride, mga kapatid. So tingnan natin yung both side doon. Yes, I also agree na it can be a form of pride kasi ang consequence is yun, no? Ang lahat ay makukuha. But siguro on the part ni Haskayao, baka sa tingin niya, no? We will only say baka sa tingin niya itong mga bagay na ito ay hindi na mahalaga, mga kapatid. So, yan lang po. Which of this makes sense to you? Abba Yehowa will speak to us, mga kapatid, kung ano po at saan tayo dito sa pangyayari na ito. So, mga kapatid, marami tayong mga na-learn dito. At all esteem po and praises kay Abba Yehowa. So, is there anyone else would like to add bago tayo magtapos? Brother Danny, Opo, Brother Ron, go ahead po. yung pong inano ni Sister Lilieta, Opo. yung pong paliwanag niya is para bang in relation po na dun sa ginawa ni Haring Hiskayahu, hindi po kaya kalooban din ni Abba Yahuwah na ipakita ni Haring Hiskayahu sa Babel o dun sa mga taga-Babel o yung emisary ng Babel, yung kanyang mga kayamanan, to think na para kay Haring Hiskayahu, ang halaga nung mga kayamanan ay walang katumbas o walang hindi mahalaga yon, kundi ang mahalaga sa kanya yung naranasan niya na extension sa buhay niya na meron siyang katotohanan at kapayapaan. Opo. Kumbaga, kung ikukumpara yung kapayapaan at katotohanan na nangyayari sa buhay niya, walang kwenta yung kayamanan. Kaya Opo. kaya ko po nasabing parang kalooban din ni Abba Yahuwah yun. Kasi po may nakatalaga na sa sa Yehuda po Na kasi 'di ba po ang May sumunod sa nakatalaga kanya na punishment na darating. Opo. 'di ba po ang sumunod sa kanya yung anak niya Opo. na in spite na nakita niya yung kanyang amang hari na sumunod ng tapat kay Abba Yahuwah, siya po hindi niya ginawa yon. Bumalik po sila sa pagkakadapa or pagkakamali. Kumbaga lahat ng karumal-dumal sa harap ni Abba Yahuwah, ginawa ni Menase nung siya na yung hari ng na Yehuda. And kaya ako po nasabing kalooban din ni yon, para po ipanukala dun sa mga taga-Babel na ito maraming kayamanan. Opo. Nagkaroon po na kasi mga pagan po yung mga taga-Babel, di ba? So parang ginamit din po sila ni Abba Yahuwah na magkaroon ng interes sa kayamanan na pinakita ni Haring Hiskayahu na kung ano meron sila. Opo. Di ba po naging magkaibigan ng Yehuda at saka ang Babel? Dahil nga si Haring Necro si Pero Necro na Necro nga po ba yun? O ano. Basta po, di ba nakipaggera siya sa Asahur? Opo. Yung kaaway ng Yehuda. Kumbaga, yun po yung pagliligtas ni Abba sa kanila Parang yung kanila pong naranasan na kapayapaan, nakalooban ni Abba Yahuwah, may ginamit si Abba Yahuwah na ibang kaharian para po hindi sila guluhin.
Kaya lang po, nung sila'y bumalik sa maling gawain, in-apply na po ni Aba Yahuwah yung nakatalaga talaga sa kanila. Correct. Siguro po kung nangyari na yung anak ni Haring Heskayahu is sumunod din sa yapak niya sa pagsunod kay Aba Mari Yahuwah, ma-extend pa. maari po na iligtas pa sila ni ano. Opo. Kasi po, aminin natin or tanggapin natin na ang kalooban po ni Aba Yahuwah, mangyayari anuman po ang ano. Yada. Pero pag sumunod po tayo sa kanyang kalooban, nagsisi tayo, naghumingi tayo ng tawad, pwede niya pong baguhin yun eh. Kahit po nakatalaga na yun eh. Hindi niya naman po sinabi na ano eh, na siya po ang makapangyarihan. So, kung Opo. sinabi niya na itong dadanasin niyo pag hindi niyo ginawa or hindi niyo ako sinunod. Opo. Eh, para pong nangyari sa kaharian ng Nebe ba yun? Nineveh. Ah, Opo. Nineveh. Nineveh po. Nung pumunta yung propeta ni Yona. Aba Yawa Yona. doon. Yona. Yun na po, na Opo. ultimo yung pong hari, nagdamit ng sako at umiyak, nagsisi, humingi ng tawad. Kaya po, So, kumbaga, nagbago si Aba. Nagbago siya at oh, pinatawad imbis yung na Nineveh. ipataw ni Aba Yahuwah yung bigat ng kamay niya sa Ninebe, inangat niya po yun. Kumbaga, binawi niya. Parang amang maawain. Si Aba Yahuwah po is amang maawain Tama. na kung nagsisisi kung Brother ang Ron, kanyang mga anak. Brother Ron, Pa, I'll stop you for a while. Balik ka mamaya, no? Kasi may trabaho po. si Sister Cheryl. Okay, let's give her a little time. Sister Cheryl, Okay. hindi ko alam kung meron pa bang time, but you can share also if you have something kasi nag-unmute ka kanina. Sister Cheryl, are you on the way na sa trabaho or... Opo, Yes po, Brother Dan. you wanna share something po? Go ahead. Balikan kita mamaya, Brother Ron. You have cited a very good point there mamaya. We will come back to you. Go ahead po, Sister Cheryl. Shabbat Shalom po sa lahat. Shabbat Shalom po. Um, Shabbat Shalom yung po. take, yung take ko po dito sa chapter 20, ayon sa mga narinig ko ay tama po tayong lahat. For me, yung ano lang po, we always, as a human, we always choose the hard way. Kasi hindi naman natin alam, maswerte si Asher Yao kasi alam niya na extended Opo. buhay niya. But for us, hindi natin alam eh. Opo. Wala tayong malay, hindi natin alam. Hindi natin masasabi. It will just come as sudden. Pero, ganun na lamang pagmamahal sa atin ni Abba kasi He's preparing us. Yung changes natin, nangyayari, yung obedience natin, nagle-level up tayo. Kasi yun talaga yung kailangan ni Abba po sa atin. Na magkaroon tayo ng kaalaman, magkaroon tayo ng daan, magkaroon tayo ng patutunguhan, at magkaroon tayo ng chances. Maging able tayo to take the chances na araw-araw na ibinibigay ni Abba Yahuwah sa atin. I say yet we choose the hard way kasi we question. Imbis na mag-trust na lang tayo, Opo. we question, we doubt. Imbis na mag-trust na lang tayo in the process. Kasi ako, pag dumadaan ako sa mga circumstances, lagi kong sinasabi na, Abba Yahuwah, salamat. And I have to trust the process. Kasi yung proseso ng buhay natin, yung proseso natin ngayon ay hindi madali. Kasi it is the result of the actions that we made before. Kaya hindi po talaga magiging madali para sa atin. So, dapat po tayo, itong mga napag-aaralan natin, take heart. Tandaan,
Kasi ayan yung guide natin kung paano tayo magta-trust sa process ni Abba Yahuwah. Mm. At it is the hard way kasi we are wicked. Ganun po talaga. Yung hard way natin, we are wicked. But if we trust the process, magiging magaan yung napapansin. Ako pansin ko na pag sinabi ko na sa sarili ko na I have to trust the process, gumagaan po. Wow. At hindi po ako, hindi na tayo mag-iisip ng solusyon. Oo, tama. Aba Yauma na ang bahala. Ipinibigay na natin kay Aba Yawa yung proseso, yung trust natin na siya nang bahala. So, nagiging magaan sa atin kasi andun na yung tiwala natin kay Aba. And if we know Aba Yawa, I always say this to myself. Kung alam ko at kilala ko si Aba Yawa, di po ba may verses yan? Who can be against me? Because I have and Yausha. Yun lamang po, Brother Dan. Yada. And thank you. Yada yawa. Mga kapatid, sa nabanggit na ni Sister Cheryl, also na-highlight ni Brother Ron, yung issue on habag ni Aba, yung kanyang mercy, mga kapatid. Dahil dyan, kung dumaan man tayo ng mahirap na karanasan, kailangan po tayong magtiwala doon sa process na ginagawa ni Aba upang linisin tayo, upang ayusin ang ating buhay, at nandoon yung ating buong tiwala, mga kapatid. Buong tapat at tiwala kay Aba Yahuwah. Then magkakaroon ka ng shalom ayon sa sharing po ni Sister Cheryl. At yan ay talagang totoong nangyari sa buhay na ni Sister Cheryl, mga kapatid. Balikan ko po yung na-highlight ni Brother Ron kanina. So yung punto ni Sister Lilita na merong tendency na tama yung decision, o I will not say tendency, but tama talaga yung decision ni Aba na nagkaroon ng extension ang kanyang buhay, kasi po yun po ay reward, mga kapatid. Reward po yun ni Aba Yaowa kay Haska Yao, mga kapatid. At nabanggit din ni Sister Cheryl kanina na product tayo sa ating kahapon. Okay? So ibig sabihin, kapag gumawa tayo ng tama at wasto, kung gumawa tayo ng totoo at buong puso na pagtiwala kay Abay Oa, then magkakaroon po ng reward yun, mga kapatid. Doon sa ating hinaharap, mga kapatid. So, that being said, as highlighted by Brother Ron, na yung ating pagpakumbaba is very much important dito, mga kapatid. Magpakumbaba tayo. Sa na-highlight na ni Sister Cheryl, never tayo mag-question doon sa kanyang process. But instead, mag-humble down tayo, mga kapatid. As also highlighted by Brother Dimitrio sa kaninang paliwanag, at also with Sister Lorraine. So mga kapatid, ngayon ating tapusin po kasi kung wala nang magdagdag, kung meron pa, then let us know kung meron pa pong magdagdag, mga kapatid. So, kayong mga manunood sa Republish, kung napansin ninyo, talagang na-restore po namin ang totoong pangalan. Ito yung totoong pangalan ni Aba Yaowa, 4 na mga titik from right to left. Yaha-uha. Itong ha, bagkitin po natin as AH, kaya plus letter Y plus AH, kaya maging ya, then U or U, kay Yahoo, and then another AH, which is ha, Yahuwah, mga kapatid. Nandito po, nakasulat sa BYNB, Hallelujah Scripture din po. Ito naman po yung 5 mga titik sa pangalan ni Yahushua, riding from right to left, Yahau Shan Ayan, mga kapatid. Ito ay tunog ay SH, Shans. Then ito ay tunog kaya Yahu Sha, Yahu A, Yahu Sha, mga kapatid. Na ang ibig sabihin, Yahuwah saves, Yahuwah delivers, mga kapatid. So, kayong mga manonood sa Republish, nawa
itong mga teaching video na ito ay magbibigay sa inyo ng marami at malaking mga pagtuturo na talagang ang tao pala ay kapag siya ay buong puso na tiwala at tapat kay Aba Yahuwah, mga kapatid, talagang magiging iba and special ang ating buhay. Katulad sa buhay po ni Haska Yao. That being said, kung wala nang magdagdag, mga kapatid, all esteem and praises kay Aba Yahuwah sa kanyang mga salita at kanyang mga katuruan. Yada Yahuwah, mga kapatid.